Okay, Nai. Now we're going to start our lesson about sa dysphagia. May idea ka kung anong dysphagia? Sige. Mm. Okay, tatakil natin yan right now. Dysphagia, Mm. it is... Do you want to read? Gamay, hindi ko basa ni ko gamay ang sulat. Ja. Can you read the first, ano? This is swallowing disorder in which individual is having this difficulty in swallowing food or liquid via mouth through esophageal It's a facial region into the stomach. Okay, region this in the intestine. okay. It derived from Greek word dys, which means with difficulty, and phagia, which means to eat. Hence, dysphagia means difficulty in swallowing. So, ang dysphagia ay medical na termino para sa mahirap na paglunok. Gets niya po? Mm. Dysphagia means mahirap maglunok pa. Yan. Maaring mahirapan ng isang tao na lunukin ang pagkain, inumin, o kahit laway. Maritong madulot ng pananakit, pagkalunod o pagkaubos ng gana sa pagkain. Tama dito, wajib makutlanang kaan basta madanlanda ko. Ayan, notice niyo po, wala kayong ganang kumain. Ayan. So, ano po yung dysphagia? Hmm. Ano po yung dysphagia? Para ano ko na gets niyo po. Bigla magtalan niya na ikakanin kag kuhan ang tubig. Okay. In short, difficulty in swallowing. Okay. Now let's proceed to the physiology of swallowing. Swallowing is a coordinated process that moves food or liquid from the mouth to the stomach. It involves both voluntary and involuntary muscle action and is divided into 3 or 4 main phases, depending on its classification. Meron tayong 3 phases ng paglunok. First is oral phase, next pharyngeal phase, and esophageal phase. Okay, wait lang. Okay, echo. Oral phase, food is chewed, mixed with saliva, and pushed to the back of the mouth by the tongue. So it is a voluntary movement, which means nako-control mo. Gets niya po yung oral phase? Diyan ka nag-chew kang food mo, tapos nabe-breakdown mo using your mouth. Chewing is also called parang mechanical na pag-breakdown. Gets niyo po? Dito inuuya at hinahalo ang pagkain sa laway upang maging bolus, which means yung food mo na na-chew. Parang malambot na piraso na ng food dahil sa pag-chew mo, bolus. Gets niyo po ba? Okay. Now let's proceed to the second phase, which is the pharyngeal phase. This is an involuntary movement. So, pharyngeal phase, where the throat muscle contract
The airway closes to prevent choking and the food moves into the esophagus. So yung bolus na naano nyo po, nagaling sa pag-chew nyo, dadaan siya sa esophagus. Tututunan. Pagtutusik Ang sa bolus na pagtutusik. nasa likod ng ang bolus yung ginusap mo nga pagkaan nga malambot na madiretso sa esophagus. Kami sa pagkasamit kami daw tubo. Sa pagtus. Esophagus. Tapos mo durang tawag nga pharyngeal phase. Kaya ang food nga ginchew mo is nasa esophagus mo na. Yan. Tapos ang reflex na sa paglunok, yan yung involuntary movement caused by the bolus na bumaba sa esophagus. Okay? So, sa paglunok mo, yung epiglottis is nagsasarado para hindi madiretso sa baga mo ang pagkain. 'Di ba kung mag-inhale ka, parang same din yung way. 'Di ba? Pero nga lang yung air is sa trachea. Tapos yung food is sa esophagus. Involuntary means hindi mo makokontrol. Parang function na yan ng body mo. Next, esophageal phase. Food travels down the esophagus to the stomach through muscle contraction, sorry. So, sa esophageal phase, ang bolus ay tinutulak pababa sa tiyan. Yung food na na-breakdown by your saliva bolus is papunta na sa tiyan. Esophageal phase. So, yan yung phases ng swallowing. From oral, sa bibig, dyan na ready ang food. Pharyngeal phase, lalamunan. Dyan tinutulak yung food. Esophageal phase, pinapadala sa tiyan. Okay? Diretso sa puso. Diyan. Okay. Dito na tayo sa... Wait, check ko kung correct. Okay. Can you read? Magamay kung ano takakani magkamamurutan. Ito po. Types of dysphagia. Okay? Pharyngeal. Magamay di utmurut. Okay. Ito yung types of dysphagia. Una is oropharyngeal dysphagia. Difficulty initiating swallowing. Parang hirap lunukin sa parte ng bibig at lalamunan ang food. Yeah. So, ang problema dito is nasa unang bahagi ng paglunok, which means sa bibig o lalamunan. Bali, mahihirapan kang maglunok sa umpisa pa lang. Sabi ko ba ano lang. Doon lang. Yan. Next is, wait. Dysphagia. Next, move on tayo sa esophageal dysphagia. Difficulty passing food down the esophagus. Sa una, difficulty initiating swallowing. Dito naman, ito, i-tackle natin. Oropharyngeal is
na mahihirapan kang maglunok sa umpisa pa lang. Okay? mm, Parang parang yung problema is nasa unang bahagi ng paglunok. Yung esophageal dysphagia naman is difficulty passing food down the esophagus. Parang nagsastuck pa siya sa esophagus mo. Ayaw niya mm, bumaba. Ganun. Parang mm, nahihirapan dumaan ang pagkain sa esophagus. Okay, mm, nangyayari ito pagkatapos mong lunukin yung food. Sa oropharyngeal, before mo lunukin. Sa esophageal is after mo lunukin. Now, sa functional dysphagia naman, it's a sensation of difficulty swallowing not associated with anatomic abnormalities or injury. Walang malinaw na physical na dahilan kung bakit nahihirapan kang lumunok. Bali, parang nafe-feel mo lang na nahihirapan kang lumunok. Parang wala siyang malinaw na neurological cause, pero patuloy ka pa rin nahihirapang lumunok. Okay? mm. Neuro, Next neuro, is neuromuscular. neuromuscular symptom complex. Experience gradually progressive difficulty in swallowing solid food and liquids due to neurodegenerative motor neuron disease or damage to the central nervous system. Okay, sa tingin mo, saan dito sa apat yung mayroon ka? Diyan sa, ano, sa number, diyan, diyan. Sa, sa Diyan sa number 1 to pag 3 eh. o tatlo? Diba ba? Diyan sa number 1, mga badayang kung mga difficulty to swallowing. Kasi hindi Hmm? Saan sa tingin mo isa? Diyan badayang ako magtilan. Sadyang zaman pang ng dami, day, Sa functional. functional. Ano ba? Functional is sensation of difficulty. Parang wala siyang clear na cause kung bakit, pero patuloy mo pa rin siyang Mm, Ano po ba yung nafe-feel nyo pag nagsaswallow kayo? sakit eh. Sakit nga dress kung kwan. Dasang daw nagapagal bulaga sa tapilang ko daw hindi manao. Napundo. Ayun. Sa tingin ko, nasa esophageal dysphagia po kayo. Ito ay, it means difficulty passing food down the esophagus. Na, iyan ko. So, nasa esophageal dysphagia po yung nararamdaman. Have to explain it. Okay, now let's move on to the causes of dysphagia. First is neurological causes or disorders such as stroke, Parkinson's disease, multiple sclerosis, or dementia. Ito ay nakakaapekto sa dito sa neurological disorders, nakakaapekto sa mga ugat at muscles na responsable sa paglunok. Kaya ka na kaya ka if neurological disorders, ang ibig sabihin ay um, naapektuhan ng ugat at muscles mo na responsable sa paglunok. Kaya ka nahirapan ang katawan i-coordinate ang proseso ng paglunok. Ayan. Second,
Muscular disorders. Muscular disorders. Halimbawa, myasthenia gravis, muscular or and muscular dystrophy. Pero sa muscular disorders naman, mahina o hindi gumagana ng maayos ang mga kalamnan. Hindi natutulak ng tama ang pagkain pababa. Okay? Mm. Pag sa muscular disorders, ganun. For example, hindi bumubukas ang esophageal sphincter or matigas ang kalamnan ng esophagus dahil damage yung muscles na responsible sa paglunok. Third is structural abnormalities like tumors, esophageal strictures, Zenker's diverticulum, or webs and rings. Motility disorders, achalasia, diffuse esophageal spasm, scleroderma. Other causes might be medication side effects, infections, inflammations, external compressions, and aging. It usually happens during aging dahil humihina ang muscle control at coordination kaya posibleng magkaroon ng dysphagia kahit walang sakit sa aging. Kasi humihina yung muscles at coordination. Okay? Okay? Mm. So, these are the signs and symptoms of dysphagia. First, we have here choking on food or drink. Yan, nabubulunan ka sa pagkain at even sa liquid, nabubulunan ka. Coughing during or after swallowing. Pagkaubo, habang or pagkatapos maglunok. Coughing or vomiting up food. Parang sensation na masusuka mo yung nilunok mong pagkain kasi ayaw niyang bumaba, ganon. Having a weak, soft voice. Naapektuhan din ito yung boses natin. Maaring humina ito. Aspirating. Getting food or liquid into your lungs. When your food accidentally enters your lung, it is also a sign of dysphagia. Weight loss. Weight loss, since wala ka nang ganang kumain kasi natatakot ka sa masakit na feeling, nawawalan ka ng appetite, which leads to weight loss. Excessive saliva or drooling, paglalaway ng labis. Nararanasan niyo po ba yan? Pwede. Difficulty chewing. Ayan. Trouble moving food to the back of your mouth. Yun nga, yun yung umpisa pa lang, yung ano ulit tawag doon? Oropharyngeal phase. Yung sa umpisa pa lang. Nahihirapan ka ng lumunok. Food sticking in your throat. Yung food, sensation na nasa-stuck yung food sa iyong throat. And regurgitation. Regurgitation is the action of bringing swallowed food up to the mouth again. Parang nilalabas mo yung nilunok mong food. Okay? Naliwanag po ba? Okay. Complications of dysphagia. So these are the complications of dysphagia. Mga pangunahing komplikasyon.
First is Mm. choking. Mm. Choking o pagbara ng daanan ng hangin na maaaring magdulot ng panganib sa paghinga. Choking, ang pagbara ng daanan ng hangin. Dehydration, dahil sa kakulangan sa pag-inom ng likido, nadadry yung natin, nahihirapang mag-slide down yung food. Pneumonia, aspiration pneumonia, nadulot ng pagkain o likido na napunta sa baga sa halip na sa tiyan, na nagdudulot ng impeksyon sa baga. Okay? Mm. Respiratory tract infections, malnutrition, weight loss. Malnutrition dahil sa hirap sa pagkain at hindi sapat na nutrisyon na nakukuha. Weight loss, nagli-lead yung malnutrition sa weight loss. Poor mental health. Since hindi ka makakain ng maayos, hindi ka swallow ng food, naapektuhan din ito yung ating mental health as well as our quality of life. Ang mga komplikasyong ito ay nagpapakita ng pangangailangan ng tamang pagsusuri at paggamot upang maiwasan ang seryosong epekto sa kalusugan. Paano nga ba natin ito mamamanage? So, meron tayong iba't ibang klase ng pag-manage ng dysphagia. Depende sa klase nito or depende sa kung gaano ito ka-severe. First is, we have here, dietary modification. Diet classification. The dysphagia diet can be classified according to viscosity as follows. So, yung mga diet, parang i-adjust mo yung food mo para makalunok ka. For example, na hihirapan ka maglunok ng solid. So, babaguhin mo yung diet mo. Papalitan mo ng food na madali mong malunok, such as pudding, crushed potato, and ground meat. Ganon po. Lifestyle modification. Avoidance ba ng Lifestyle. Parang babaguhin mo yung or i-adjust mo yung lifestyle mo para may magandang maidulot din ito sa dysphagia. For example, avoidance of precipitating food like fatty foods, alcohol, caffeine, na maaaring at iba pang maaaring makadamage ng ating throat. Oral hygiene, very important. Nakaka-apekto din yan sa ating throat. Smoking, limiting alcohol and caffeine. This can dry your mouth and throat, making swallowing more difficult. And weight reduction. Of course, we have to have individualized nursing, individualized care plan na naayon sa ating health concerns and body. Management for oropharyngeal dysphagia. Okay. Pharmacological management. So, yan yung mga gamot na iniinom or ini-inject para ma-treat yung dysphagia. Surgical management. Yan yung kailangan pang
Pirahan? Kailangan pang yung operasyon upang may balik ang normal na daloy ng pagkain. Ganun po. So, depende yan sa level ng inyong or type ng dysphagia. Okay, nursing management. Okay, so that will be all. Let me finish this with a quote by Hippocrates. Let the food be your medicine, and medicine be your food. For let me read you a word from Bible to boost um, your lifestyle despite of your illness. Beloved, I pray that in every way you may prosper and enjoy good health as your soul also prospers. So it means you should take care of your health because God values your health too. Okay. Pray for others' complete well being spiritually, physically, and emotionally. Focus on nurturing your soul through faith and obedience to God. Trust God to care for your needs as you grow spiritually. Okay? Hmm. So, yun. Tapos doon, So, what did you learn from our lesson? Dysphagia. wala ako luto ang ano, paano Ano? magtuloy. Yung isilad. Ano yung na-learn mo po? Yung ko kung ano, man ko na ano eh. Yung may isupagod ko gagutat gali ang ano. Wai ano nang buo siguro. Ano, gagutat mali mag nao ko dito ko. Tangod sa isa sa doon yung una pa may hangin. Kulang sa tubig. Ano pa? Pinangan nalunok ko ano na ang malamok lang upload ang kanan ko. Hindi ko na ganyan. Mas mga malamok yung pagkaon. Hindi tipang tapos. Ay, tipos. Okay. That, mm Siguro ko Wait, tingnan ko.